Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng aking tita Ruth nung nag-aaral pa lamang ito ng high school. At para mas malinaw ang istorya, ay isusulat ko ito sa pamamaraang siyang nagkikwento sa inyo. Taong 1990 nasa ikatlong baitang ako sa sekundarya nang magkaroon ng pagsasanay sa palarong pambansa, kung kaya't palagi kaming walang pasok. Nagkataon kasi na ang aming guro ay siyang tagapagsanay ng mga atleta noon, kung kaya't nagkaroon kami ng pagkakataon na gumalas sa iba't ibang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Nag-usap-usap kami magkakaklase kung saan kami pupunta kapag tapos na ang aming klase sa umaga. Sa hapon naman ay magsisimula ng pagsasanay kaya wala na kaming pasok noon. Kasama ang aking mga kaklase, sumakay kami ng habal-habal papunta sa isang bayan sa lugar namin sa Antique. May magandang karagatan na may mapipino at puting bahangin. Doon ay nagtampisaw kami magkakaibigan hanggang hapon. Hanggang sa inabutan na kami ng alas 4 noon kaya kaagad na kaming umuwi. Pagdating sa bahay, hindi ko inaasahan na naroroon na sina mama at papa. Kaya ayon, napagalitan ako ng todo. Nangako naman akong hindi na mauulit kaya naging mabait ako ng 2 linggo. Hindi ako sumasama sa mga kaibigan ko. Naging stricto din kasi si papa kaya kahit wala naman kaming klase ay sa eskwelahan lamang talaga ako nakatambay. Hanggang sa isang araw, umalis sina mama at papa. Pumunta ng Iloilo. 2 araw silang wala sa bahay kaya pakiramdam ko ay muli akong nakalaya. Muli akong sumama sa mga kaibigan ko. At ang aming pinuntahan ng araw na yon ay ang isang bundok sa parte ng Balderrama. Lugar pa rin naman ito ng Antique. Doon ako namangha ng todo sa mga tanawin. May ingay ang mga kasamaan kong may kanya-kanyang kapareha. At dahil strikto sina mama at papa kaya ayon, takot na takot akong magkaroon ng kasintahan o kahit manliligaw man lamang. Parang sundalo ang papa ko sa pagdidisiplina. Sundalo naman kasi talaga si Papa Sir Seth kaya gusto nitong lahat kami ay matuwid at maayos. Kung nag-aaral, dapat puro pag-aaral lang. Bawal ang mga ligaw-ligaw at bulakpol. Kaya sa gala namin, ako lang ang walang kapareha. Pero hindi ko na yun pinansin pa. Walang problema sa akin ang walang kasintahan. Pero pagdating sa galaan ay wag lang akong pipigilan. Kaya kahit bawal, lusot pa rin. Habang umaakit sa bundok ay naaliw ako sa mga nakikita ko sa paligid. Nangunguha din ako ng bayabas. Napakarami kasing puno ng bayabas sa bundok. Lahat yan ay hitik sa bunga. Sa aming pag-akyat ay may nakasalubong kaming isang may edad na ale. May dala-dala itong sako na naglalaman ng mga pinanguha nitong halamang gamot. Humihingi ito ng tubig sa mga kasamahan ko pero wala man lamang ni isa sa kanilang nagbigay. At dahil may laman ng tubig ko ay binigay ko na lamang yun sa ale. Sinabihan ko pa yun na pagpasensya na kasi kalahati na lang yun. Nagpasalamat ito sa binigay ko sa kanya. At nagulat ako nang binigyan niya ako ng pulseras na gawa sa kahoy. Ingatan mo ang pulseras na ito, Ining. Yan ang magliligtas sa iyo sa mga kung sino mang makakasalubong niyo sa daan. Sa kahit saang lugar. Nagpasalamat ako sa binigay ng ale. Kahit naguguluhan ako kung para saan yon. Ganun pa man ay sinuot ko ang pulseras. Dahil maliban sa nagandahan akong tingnan, may kakaibang bango pa yung pulseras na yon. Para itong bulaklak ng sambakita na habang tumatagal ay pabango ng pabango. Tuwang-tuwa ako sa binigay ng ginang. Masaya naman kaming nakaakit sa bundok ng araw na yon.
At dahil sa nawili ang mga kasamaan ko sa pag-uusap nila ng kanilang mga nobyo ay inabot kami ng alas 5 ng hapon. Hindi naman ako nabahala dahil wala naman nga sila mama at papa. Ang naiwan lamang sa bahay namin ay si Manang Mina, ang matagal na naming kasambahay. Simulat sa pool naman ay ito na yung nag-aalaga sa amin ni Ate Rona. Yung Ate Rona ko naman ng mga panahon na ito ay nasa Iloilo. Doon ito nag-aaral ng kolehiyo. Naglalakad kami pababa ng bundok. Nasa unahan ako ng aking mga kaibigan. Mga naghaharutan pa kasi mga ito. Nang may nakasalubong na naman kaming isang matanda. Nginitian ko pa at binati pero nadismaya ako nang bigla itong umiwas na para bang meron akong nakakahawang sakit. Napahiya ako gawa ng pinagkantsawan ako ng aking mga kaibigan. Napaka-weirdo ng matanda pero hindi ko na lamang pinansin pa. Tinawanan ko na lamang habang sinasabi na hindi niya type ang ganda ko nun. Maging mga kaibigan ko, nagsitawanan na rin. Mahigit alas 7 ng gabi na ako nakauwi sa bahay. Nadatnan ko si Manang Mina na nasa labas na ng bahay at naghihintay sa akin nun. Ikaw talaga, Ruth. Napakagala mo. Isusumbong talaga kita sa mama mo. Manang Mina, wag po. Rami akong dalang bayabas oh. Sa'yo na Manang, sige na, wag mo na akong isumbong. Napailing na lamang si Manang Mina noon sa pang-aalo ko sa kanya. Alam ko naman na hindi niya ako isusumbong. Kasi alam ko naman na maaawa siya sa akin na literal na bahay at eskwela lang talaga. Kaya kampante ako kay Manang Mina. Nagtanong ito kung saan kami pumunta. At nagtaas ito ng kilay ng sinabi kong sa Balderrama. Sinabihan niya ako na wag akong sumamang muli dahil napakadelikado man ng lugar na yon. Maraming hindi magagandang nilalang ang mga nakatira doon. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi nito. Habang naghahapunan kami, nagkikwentuhan kami noon. Ikinuwento ko sa kanya ang mga bagay na nangyari sa aming lakad. Tungkol sa babae na kausap ko at binigyan ng tubig. Maging yung pulseras na binigay ng babae sa akin. Ipinakita ko ito kay Manang Mina. At tila ba pamilyar siya doon sa pulseras na yon. Halos hindi ito makapaniwala na para bang namamangha siya sa gamit na meron ako. Hindi mo ba alam kung kanino galing ang pulseras na yan? Tanong nito. Dahil hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasabi niya. Ipaliwanag mo kaya sa akin, Manang, kasi ako hindi ko alam kung para saan yung pulseras eh. Kung mapapansin ko umano, yung pulseras na yon, yung amoy, parang hindi normal. Ibig sabihin ay hindi umano tao o posibleng ibang nilalang ang nagbigay sa akin ng pulseras na yon. Nagulat ako dahil para sa akin mukhang tao naman yung ginang na binigyan ko ng tubig noon. Natawa naman si Manang Mina nang sinabi ko yon. Sinabi nito na normal namang na hindi magpakilala ang nilalang sa tao para malaman nito kung sinong may busilak na kalooban. Kung kaya't namangha na naman akong muli sa sinabi nito. Hindi ko kasi lubos maisip na totoo ang mga ganong nilalang na sa kwento ko lamang naririnig. Nang kinuwento ko naman kay Manang Mina kung paano ako nilayuan ng isang mama na nakasalubong namin sa pagbaba ng bundok. Malakas ang hinala ni Manang na yung matanda na nakasalubong namin ay hindi normal. Baka umano aswang o ibang elemento na, alam niyo na, natakot sa binigay na pulsera sa akin ng matandang yon. Hindi ko maiwasang matawa. Wala pa kasi akong nakikitang kung ano-anong nilalang na pinagsasasabi ni Manang. Marami akong naririnig na kwento pero kwento lang naman yon at wala pa naman sa personal.
kung kaya't hindi ko lubos maisip kung totoo ba ito o hindi. Dahil sa pagod ay kaagad akong nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan ay ginising naman ako ni Manang para pumasok sa eskwela. Biyernes ng araw na yon, napag-usapan namin ng mga kaibigan ko na pumunta sa isa sa bahay ng mga ito. Kaya nagmamadali na akong pumasok. Sinabihan naman ako ni Manang Mina na huwag kong kalimutan umano ang pulseras na bigay sa akin ng matandang babae sa may bundok. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Hindi ko yung tinanggal sa braso ko. Pagdating ko sa eskwelahan ay kagad kong hinanap ang mga kaibigan ko. Nagtataka ako gawa ng mag-uumpisa na yung klase namin pero wala yung 4 na kaibigan ko na yon. Nagsimula at natapos na lamang ang klase namin noon pero wala man lamang nagpakita sa kanila. Nag-aalala ako syempre at para hindi na ako masyado mag-isip, umuwi na lamang ako sa bahay. Nagtataka naman si Manang Mina kung bakit ako umuwi na maaga noon. Sinabi ko naman sa kanya na hindi naman pumasok yung mga kaklase ko kaya nagtaka din siya kung bakit. Unang beses nangyari yon na hindi sila pumasok ng sabay-sabay. Dati naman ay may uma-absent pero hindi naman ganon. At hindi ko din alam kung bakit sa tagal na naming magkaklase, simula pa noong nasa unang baitang pa lamang kami sa high school, ay ganun na ganun ang nangyari sa kanila. Kaya nag-aalala ako. Wala naman akong ibang magagawa kundi ang maghintay na lamang sa pagsapit ng Lunes noon. Lumipas sa mga araw. Excited na naman akong pumasok ng Lunes. Mas lalo kasing lumuwag ang oras namin dahil nakatutok na sila sa pag-iensayo. Pero mas lalo na lamang akong napaisip kung bakit hindi pa rin sila nakakapasok noon. Maya-maya pa, dumating ang nanay ng kaklase kong si Perla. Nagtanong ito sa akin kung nasaan ang aming guro, kung kaya't dinala ko siya doon. Doon ko nalaman na nagkasakit pala si Perla. Ayon sa nanay nito, nagsimula ang sakit ni Perla nang umuwi sila noong Huwebes ng hapon, kung kaya't pinapadoktor pa nila siya ngayon. Pero parang wala naman umanong nangyayari dahil magpas sa hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Kung kaya't pumunta na siya sa eskwelahan para ipaalam sa guro nito ang nangyari. Dahil sa narinig, napaisip ako sa nangyari, lalo na sa pagpunta namin sa bundok noon. Wala naman akong maisip na masamang nangyari o nakain namin doon. Dahil una, hindi naman kami nakikain sa kung kanino sa lugar. Pangalawa, hindi naman sila na aksidente kaya imposible na magkaroon sila ng sakit nang wala namang nangyayari. Pagkatapos umalis ng mama ni Perla, ay sumunod naman na dumating ang mga magulang ng 3 ko pang kaibigan. At kagaya ng sakit ni Perla, ay ganun din ang nangyari sa kanila. Narinig kong nagtanong ang nanay ni Melvin kung sino ang iba pang kasama ng 4 na magkaklase nung pumunta kami ng bundok. Nagtaas ako ng kamay. Nagtataka naman ito kung bakit wala namang problema sa akin. Samantalang ang 4 nun, meron. Umiling-iling na lamang ako dahil kahit ako rin naman ay hindi ko alam kung bakit. Ito pa, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sinabi ko sa mga ito na ginamot ako ni Manang Mina. Napatanong naman sila kung sino yon. Sinabi ka namang kasambahay namin na marunong manggamot. Niyaya ako ng mga ito na pumunta sa bahay namin para ipagpaalam si Manang Mina na pumunta muna sa kanila para matingnan nito ang aking mga kaklase. Dahil sa sinabi ko na yon, wala na akong magawa kundi ang dali na lamang sila sa bahay. Kampante naman ako na kahit papano, sa pagkakakilala ko kay Manang Mina, ay may alam ito ng konti sa mga elemento at kung ano-ano pa. Doon pa lang sa pulseras na binigay sa akin ng babae, tila bang may idea na ito.
Pagdating sa bahay, kinausap ko si Manang Mina noon. Sinabi ko sa kanya lahat ng mga kaklase na kasama ko nung araw na pumunta kami sa bundok ng Balderrama. Nagkasakit. Nagulat naman ito at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sinabi ko sa kanya na pumunta mga magulang nila sa eskwelahan at tinanong ako kung bakit hindi ako nagkakasakit noon. Kaya sinagot ko na siya manggagamot. Napatutup siya ng kanyang bibig, Sir Settle, sa sinabi ko. Nakita ko naman na hindi nito malaman ng kanyang gagawin kaya humingi ako sa kanyang patawad. Sinabi niya namang may alam siya tungkol sa mga ganon pero hindi siya masasabing totoong manggagamot o dalubhasa talaga. Magpasa ganon pa man nilabas pa rin niya mga magulang ng aking mga kaibigan. Habang nag-uusap sila, doon dumating sila mama at papa. Siyempre nagtataka mga ito kung bakit may mga tao sa bahay. Kinausap ito ng mga yon at doon nila nalaman kung anong nangyari. Siyempre nalaman din nila muli kong paggala noon. Sa galit ni Papa, hindi na ako nito hinahayaang umuwi mag-isa kapag papasok sa eskwela. Wala akong magawa. Takot na rin ako na baka may hindi din magandang mangyari sa akin kapag muli pa akong pumuslit. Doon ko rin napag-alaman na hindi din pala nagpaalam ang mga kaibigan ko sa mga magulang nila. At ang masama pa, dinadahilan nilang nasa bahay namin sila. Tumatambay noon. Kaya naman panatag ang mga magulang nito na walang masamang nangyayari sa kanilang mga anak. Napailing na lamang si Papa sa sinabi ng mga magulang ng kaklase ko. At dahil sa mga kaibigan ko na rin sila, sumama ako kay Manang Mina para makita ang kanilang kalagayan. Ang una naming pinuntahan ay ang bahay nila Melvin. Bitbit ni Manang Mina ang kanyang mga sangkap sa kuno'y panggagamot nun. Habang papasok sa bahay nila Melvin, nang inihakbang niya ang kanyang mga paa, kaagad na siyang parang bumubulong-bulong. Dumiretso kami sa silid ni Melvin. Nakita ko ang nakakaawang sitwasyon nito. Namumutla at nanlalalim ang mga mata. Paminsan-minsan ay umuunat na tila ba may kumakagat dito. Kung kaya't napamura na lamang si Manang Mina nun. Kaagad nilapitan si Melvin na noon ay nanginginig na ang katawan at mataas ng lagnat. Hinipan-hipan ni Manang Mina ng luya ang bunbunan nito. Tapos ay pinulsuan niya yun. Nang pulsuan niya, hinapuhap nito ang talampakan ng binatilyo. Hinawakan nito ang pinakagitnang talampakan. Sabay na pinisil na malakas. Doon napaupo si Melvin at napasigaw at humihingi ng tubig nun. Bibigyan na sana ito ng tubig ng kanyang ina pero pinigilan ito ni Manang Mina. Ayon kasi sa nalalaman ni Manang, hindi dapat ito binibigyan ng tubig hanggat hindi pa umano nagsusuka. Ilang sandali pa, humihip-ihip na naman si Manang Mina. Nang walang ano-ano ay bigla itong umutot ng malakas. Maliban sa malakas ay ubod pa yun ng baho kung kaya't napatakip ako ng ilong. Ganun rin naman ang mga magulang ni Melvin. Ilang saglit pa ay dumighay na naman ito at maya-maya ay tuluyan ng sumuka. Pero wala namang lumalabas na kahit tubig. Puro hangin lamang talaga ang sinusuka nito. Pero matapos niyang maisuka yun, naging maayos ng pakiramdam ni Melvin. Takang-taka ako noon kay Manang Mina. Paano niya nagawa yun parang nahulaan ko lamang din o nasabi ko bigla na isa siyang marunong manggamot. Nanatili pa kami doon ng 1 oras para malaman kung ano ang reaksyon ng katawan ni Melvin. Pagkatapos ng 1 oras, nagising na rin ito at doon na siya uminom ng tubig at humingi ng pagkain. Nanonood lamang si Manang Mina sa mamamaraan ng pagkain ni Melvin.
At nang makita niyang maayos na ito, nagbigay na lamang siya ng alituntunin sa mga magulang. Pagkatapos nun ay nagpahatid na lamang kami ni Manang sa papa ni Melvin papunta sa bahay naman nila Perla. Para ito naman ang matingnan niya. Halos magtanghalian na nang dumating kami doon. Walang alam ang kanyang mga magulang na pupunta kami sa bahay nila. Kinausap ng papa ni Melvin ang nanay ni Perla tungkol sa pagpapatingin nito kay Melvin na gumaling na. Hindi naman naniniwala ang mga magulang nito sa ganong klaseng panggagamot. Pero sinabi ng papa ni Melvin na wala namang masama kung patingnan yon. Kung kaya't bandang huli, pumayag naman ito. Pagdating sa kwarto ay nakita namin na nakapikit lamang ang mata ni Perla. Nang tingnan ito ni Manang Mina, nagulat kami nang sinabi nito na normal na sakit umano ang meron si Perla. Ipa-check up umano sa doktor para malaman kung ano talagang nararamdaman niya. Nakapagpa-check up na kami. Wala namang nakita ang mga doktor sa laboratorio niya eh. Paano mo nasabi na wala siyang sakit gayong ganyan yung pakiramdam niya? Tanong ng magulang ni Perla kay Manang nun. Napabuntong hininga na lamang si Manang Mina at nagsabi na mas mainam kung si Perla umano ang magsasabi ng nararamdaman niya. O di kaya ay maghanap pa sila ng isang doktor na titingin sa sitwasyon nito. Muli namang kumunot ang noo ng ina ni Perla. Maya-maya pa, nakita kong umiiyak si Perla habang nakapikit. Tinanong ko ito kung ano ang nangyayari sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ko habang nanginginig. Natatakot umano siya sa kanyang mga magulang. Sinabi kong lakasan niya ang loob niya na sabihin sa mga magulang niya kung ano man yon. Tinanong naman ako ng papa ni Perla kung may alam ba ako sa mga nangyari kay Perla. Humiling naman ako at sumagot ng wala. Magkasama kaming gumagala pero hindi naman madalas yon. Paminsan-minsan lamang akong sumasama sa kanila. Tinanong naman ako ng ama nito kung may nobyo ba ang anak nito. Doon, muli akong tumingin kay Perla at nakita ko kung gaano ito natakot. Pero kailangan din yung malaman ng kanyang magulang, kaya tumango ako bilang pagtugon sa ama nito. Doon ay napatampal na lamang sa noo nito ang kanyang ina, na tila ba alam na ng mga ito ang problema ng kanilang anak noon. Nasampal nito si Perla at tinanong kung bakit ito naglihim sa kanila. Hindi ito makasagot kung kaya't ako ang tinanong ng ama nito kung sino ang nobyo ng kanyang anak noon. Bati nga ako sirsat na damay. Tinanong kung sinong nobyo ko. Nagtapat naman ako sa kanila kung sino ang nobyo ng mga ito. Pero muli kong sinabi na hindi ako kabilang sa may karelasyon sa barkada namin. Pinatayo nila si Perla. Sinabihan na tama ng drama at para lalong makasigurado kung anong ginawa ni Manang Mina sa unang kaibigan ko, ginawa niya din kay Perla. Hindi pa ganun kakumpirmado noon, Sirsat, kung buntis nga si Perla. Pero kumbaga, labas na kami doon kung sakali man. Niyaya kami ng tatay ni Perla na kumain at pagkatapos noon, nagpaalam na kami. Kasama ang ama ni Melvin ay pinuntahan naman namin ang bahay nila Fredo. Ito yung nobyo ni Perla. Pagdating nila sa bahay nila Fredo, kasalukuyan namang abala ang kanyang pamilya. Dadalhin nila ito sa ospital dahil lumuluba ang sakit nito tuwing gabi. Pero nagsalita naman ang ama ni Melvin na saglit lang. Napatingnan muna nila kay Manang Mina noon. Gawa ng naging maayos nga ang kalagayan ng anak niya na magamot niya ito. Nang marinig naman yon ng ama ni Fredo ay pumayag naman siya na matingnan muna ito ni Manang Mina. Doon ay nalaman na kaya ito mas malubha kaysa iba. Si Fredo umano ang sumalo ng pag-atake
na sana ay para kay Perla. Nasagot ang katanungan sa isip ni Manang Mina kanina kung bakit konti lamang ang marka kay Perla noon. Kagad niyang kinuha ang luya at inihip sa bunbunan ni Fredo. Habang ginagawa niya yon, takang-taka kami ng mga magulang ni Fredo. Gawa ng itong si Fredo ay panay ang inat ng katawan. Pero dahil nakita nilang hindi naman ito inaano ang binatilyo ay hinayaan na lamang nila. Ilang saglit pa ay dumaghay ito ng napakahaba. At kasunod ng pagsuka nito. Hindi kagaya ng kay Melvin. Ang suka ni Fredo ay puro maitim na parang bulok na karne ang amoy. Kung kaya't ganun na lamang ang pagtataka ng kanyang magulang. Ako naman, dahil sa hindi ko nakayanan ng amoy ng suka, ay mas pinili ko na lamang na lumabas at manatili na lang doon sa labas ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa, narinig kong sinabi ni Manang Mina na hayaan na munang magpahinga si Fredo. Kailangan niya lang ng pahinga at babalik din sa dati ang kanyang sigla noon. Dahil sa nangyari, ay hindi na muna tumuloy sa ospital ang mag-anak. Doon naman ikinuwento ng ama ni Melvin kung paano ginabot ni Manang Mina si Melvin at si Perla. Kasabay nito ay ang pagsabi niya rin sa mga magulang ni Fredo na nagdadalang tao si Perla noon. Posibleng nagdadalang tao at si Fredo ang posibleng ama. Siyempre halos hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Naghintay pa kami ng halos 1 oras bago nagising si Fredo noon. Pagkagising nito, ako kaagad ang nakita niya. Kaya ang buong akala niya ay magkasama kami ni Perla. Hinanap niya yon. Pinaliwanag naman ng kanyang ama ang nangyari sa kanilang apat kung kaya't napabuntong hininga na lamang ito. Ayon pa kay Fredo, ang buong akala niya ay nananaginip lamang siya na nakikipaglaban umano siya sa isang nilalang para iligtas ang buhay ni Perla. Doon na rin nila napagkwentuhan ang tungkol sa posibleng pagdadalang tao nitong nobya ni Fredo. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit parang galit na galit ang ama ni Fredo na posibleng buntis si Perla. Ganon din naman ang magulang ni Perla nang malaman na si Fredo ang ama ng pinagbubuntis nito. Pero naliwanagan ako noon nang sinabi ng ama ni Melvin na meron palang hidwaan ng pamilya ng dalawa. Kaya ganon na lamang kakomplikado ang sitwasyon ng dalawa noon. Sunod naming pinuntahan ang bahay nila Amalia. Doon ay nakasalubong namin ang ate nitong si Flor na papalabas ng kanilang garahe. Kagad naming hinanap kung nasaan si Amalia. Pinapasok kami at doon ay nakausap namin ang kanilang ina. Nag-aalala din to sa kondisyon ng kanyang ikalawang anak. Nang kinausap ito ng ama ni Melvin ay kagad naman kami nitong pinapasok sa silid ni Amalia. At doon ko nakita ang nakaratay kong kaibigan. Tiningnan ito ni Manang Mina. Sinabi naman ng nanay ni Amalia na nakailang patawag na sila ng manggagamot pero hindi naman nawawala ang sakit ng kanyang anak. Bagkos ay gumastos lamang umano sila sa bayad sa mga ito. Kaya mabilis namang sinabi ng tatay ni Melvin na hindi naman nagpapabayad si Manang Mina. Nagamot na niyang 3 kong kaibigan at tanging si Amalia na lamang ang nahuli. Katulad ng paggamot ni Manang Mina kina Melvin at Fredo, ganun din ang ginawa niya kay Amalia. Naging maayos naman ang kalagayan nito pagkatapos niya maggamot. Nasa 4:00 na ng hapon nang matapos kami kina Amalia. Nagpasalamat naman kami sa ama ni Melvin dahil siya ang nagatid sa amin sa bahay. At dahil alam nito na pagod na si Manang Mina sa panggagamot, ay ito na rin ang bumili ng aming hapunan. Nahiya siya kay Manang Mina dahil nadamay pa sa kalokohan naming 5. Pero manghang-manga ako kay Manang Mina nun, Sir Seth. Hindi ko akalain na ganun din pala ang saklaw o pagkakaalam niya sa panggagamot. Kaya pala, nung makita niya ang pulsera sa tila alam niya na kung saan galing yon.
sa ilang taon na kasama namin siya. May tinatago palang lihim itong kasambahay namin na ito. Pagdating sa bahay, naghihintay na sina Mama at Papa. Pumasok naman ang tatay ni Melvin. Nakipagkwentuhan saglit sa mga ito. Ako naman ay nagpaalam na napapasok muna sa silid ko para makapaglinis na ng katawan. Si Manang Mina naman ay nagmamadali na kasi ang iniisip niya noon ay magluluto pa siya ng hapunan at marami pa siyang gawain na hindi nagagawa. Pero sinabihan siya ni Mama na wag na munang humawak ng tubig at baka mapasma ito. Hayaan ang ipagpabukas na lamang ang mga gawain. Pagkababa ko galing silid, ako na ang pinagsain ni Mama. Habang kumakain kami ng hapunan, pinasabay na ni Papa sa amin si Manang Mina at pinagkwento ng mga nangyari sa aking mga kaklase. At kagaya ng inaasahan, nasermonan ako ng matindi. Sumunod na taon ay nilipat ako nila Papa ng pag-aaral sa syudad ng Iloilo. Wala na akong naging balita kung ano na ang nangyari sa aking mga kaklase dahil bihira na lamang ako makauwi ng Antique noon. Suot-suot ko pa rin ang pulseras na ibinigay sa akin ng babae. Si Manang Mina naman ay sa amin na rin sa Iloilo na natili hanggang sa nagkamabutihan sila ng aming driver at naging mag-asawa.